Presidential Communications Office isinusulong ang mas mahigpit na regulasyon sa mga social media platforms. Mga mababatas sinabing panahon para magkaroon na ng batas kontra sa mga pagkalat ng fake news. Alamin natin mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Annalise Subirano. Nananawagan ang Presidential Communications Office sa mas mahigpit na regulasyon sa mga social media platform, pagbabago sa community standards at national media literacy campaign upang labanan ang lumalalang problema sa online disinformation. Ito ay bahagi ng kampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na labanan ang fake news. Sa pagdinig ng House Tri-Committee na binubuo ng House Committees ng Public Order and Safety, Information and Communications Technology at Public Information, binigyang diin ni PCO Secretary Jay Ruiz ang pangangailangan na mapanagot ang mga digital platforms na nilalaman ng kanilang mga pinapakalat na content. Nagpahayag din ng pagkabahala si Ruiz sa umano'y mabagal na tugon ng social media companies sa pagtanggal ng mga content na na-flag bilang disinformation. Sinabi pa ng kalihim na ang ganitong kapabayaan ay nagbibigay daan sa paglaganap ng mapanirang impormasyon bago pa man ito maagapan. Kinwestiyon din ni Ruiz ang pagiging epektibo ng fact-checking sa bilis ng takbo ng digital information. Ayon pa kay Ruiz, kailangang manghimasok na ang pamahalaan upang magtakda ng mga pamantayan at regulasyon tulad ng mga ginagawa sa mga radio at TV stations. Pakinggan natin ang pahayag ni Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz. Mga platforms is that ito is freedom of expression, may community standards kami. Ang bawat isang user, siya ang kumbaga accountable to his or her account. So, ano to? Are we at the mercy of the platforms? Bakit ganun? PCO na ako, Presidential Communications Office. Sinasabi ko ng national security concern, I was getting a certification, I had my certification from the CICC ng DICT, and yet, ayaw pa rin magtanggal. Dadaan pa raw ako ng fact-checker na third-party fact-checker. So, I think Asik Aboy, Samantala, binigyang diin naman ni Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel na panahon na para magkaroon ng batas patungkol sa fake news. Sa pagdinig ng TRICOM, kinwestiyon ni Pimentel ang Meta dahil hindi ito kumikilos kahit mismong gobyerno na ang nagsabing peke ang ilang kumakalat na impormasyon. Sinabi pa ng kongresista, panahon na kung hindi maipatupad ng Meta ang self-regulation, ang gobyerno na o ang kasalukuyang administrasyon ang mag-regulate sa kanila. Dapat kumuha na sila ng prangkisa bago sila makapag-operate sa Pilipinas. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Johnny Pimentel. Is to legislate a law that would really combat fake news. And Mr. Chair, I totally agree with the observation of Secretary Jay that we are at the mercy of Meta platform. Isipin niyo po, Mr. Chair, yung gobyerno na natin ang nag-request sa Meta platform to take down the fake news of that memorandum that was issued purportedly by E.S. Bersamin. Hindi nga sila nakinig sa inyo eh. And what is painful is that Meta platform is not even paying taxes to the Philippine government. Samantala, nakiisa naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa komunidad ng mga Muslim sa paggunita ng Idil Adha, ang pista ng sakripisyo. Sa kanyang mensahe, itinampok niya ang kwento ni Propeta Ibrahim at nananawagan sa mga Pilipino na pag-isipan kung anong uri ng pag-aalay ang tunay na nagpapatibay sa isang bansa. Hindi sa kung gaano kalaki ang ibinibigay, kundi sa kung ano ang ibinabalik. Dignidad, pagiging patas at pakikiramay. Inaasahan niya na ang Idil Adha ay magbibigay ng inspirasyon sa lahat na tumutugon sa kung ano ang hiniling ng ating panahon. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!